Magandang umaga po. Welcome po sa ating Take 15. Ang ating Bible study devotion po natin ay sa chapters Numbers 18 to 19 po. So, mag-start po tayo ng prayer. Father in heaven, thank you, Lord God, for this morning, for this day, Lord God, na pinakalob niyo po sa amin, Lord God. Lord, naway kayo pong manguna sa araw namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin, Lord God. Lord, direct our ways, our path, Panginoon, our decisions, Panginoon, our choices, Panginoon, Lord God. Lord, kayo po lagi ang manguna, kayo po ang makita sa buhay po namin, Panginoon. Bless everyone, Panginoon, na nakikinig po, Panginoon. Bless our church, bless our ministry, bless our families, Panginoon, in our country, Lord God. Maraming salamat po. Cover us, dear Lord, with the most precious blood of Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Sa Numbers 18 to 19 po, hindi ko na po siya babasahin, pero ina-encourage ko po kayo basahin ang ating devotion sa Numbers po. Ito pong aking naka-assign po sa akin ng Numbers 18 to 19. So, mahaba po siya. Kaya, yung mga na-take up ko lang, yung mga natutunan ko po, realizations po, ang ma-share ko po. So, sa Numbers 18 po, it talks about, yung chapter na yon is about the Levites, na they were set apart from the Israelites. Sila yung mga tribe ng Levites, yun po. So, ang kanilang gawain ay to assist in the worship and care of tabernacle. Leading the worship, special, and they have special privileges. So, yung mga holy offerings, pwede nilang, yung mga holy offerings from the Israelites, pwede nilang gamitin. Tapos yung mga kasama rin yung mga sacred and special offerings. They can also eat the offerings, yung mga Levites. And yung mga gifts na binibigay, sila rin po ang mag-handle sa kanila rin pong, kumbaga pwede nilang gamitin yon. And then sa Numbers 18 to 14, it mentioned po na everything in Israel that is specially set apart for the Lord also belongs to you. Sabihin, also belongs to the um, to the Levites. So sa Numbers 18 to 20, kinuha ko lang po yung last few words po doon. Ang sabi ni Lord, para ito sa mga priest na galing sa mga Levites, sabi ni Lord doon sa kanila, I am your share and your allotment. So, ito po yung naging ano ko po, na tutunan ko po. As sons and daughters of the living God, we are set apart. We are made holy by God. We are the treasure. We are to treasure our stand with Jesus Christ. To follow His teachings, listen to the Holy Spirit, stay in His presence, stay in the presence of the Lord. In Numbers 18 to 20, yung na-mention ko po kanina, God said to the priest, I am your share and allotment. So this is our prize for following God, for believing, for trusting in Jesus Christ, for loving Jesus. Kumbaga yung God's share and allotment is more than enough para sa atin. So, we are awaiting for His kingdom that we may enter it joyfully. That is our share and allotment. So, sa Numbers 19 naman po, dito naman po na-mention yung about the red heifer at saka yung touching of dead bodies. Yung red heifer po ito ay parang siyang cow na kumbaga nung time nila po doon, nung time ng mga Israelites noon, ito yung pwede nilang i-offer as a sacrifice. Pero kumbaga sacrificial offering siya. So ang ginagawa doon, pero dapat ang i-offer nila ay pure yung animal na yon at hindi po siya not yet yoked. Yun yung
parang merong kahoy sa likod ng animals. Kumbaga hindi pa siya nagagamitan ng gano'n. Tapos, merong mga seremonyas kung anong gagawin doon sa part ng bodies niya, sa blood niya. Basta, it will turn yung priest, yung basta under yung mga Levites, ang gagawin nila doon, they will turn it into ashes. And, um, and this will be used for their purification ceremony. Kumbaga, yung ashes na yon kasama yung water. Tapos, para ito, do sa purification ceremony na yun, ay para sa removal of their sins. And then, yung touching of dead body. Once na nag-touch ka ng dead bodies nun, diba, maybe inside the tent or do sa community na yun, kailangan nilang mag-purify ng sarili nila. So, ang ginagamit nila, yung ashes po, nung red heifer, together with yung water. So, doon po nila yung ginagamit. So, may days yon na they are ceremonially unclean. So, kailangan talaga nila magpa-purify. So, there are so ito yung some of the rituals na ginagawa ng mga Israelites to purify yung sarili nila for the removal of their sins. And yung sacrifice, yung mga so yung mga sinasacrifice nila, like the red heifer, it is pure, it is holy, it is unblemished. Just like parang kuyahan tulad po natin, just like our Lord Jesus Christ, di ba, He is unblemished. He is holy, kumbaga. And then, through yung mga sacrificial offerings sa mga Israelites that time, kumbaga napapatawad sila ni Father God. Sa atin, hindi na natin actually kailangan gumawa ng mga ganitong mga seremonyas because of our Lord Jesus Christ. So, kumbaga, because Jesus Christ is He is the unblemished one. He is the Holy One na anak ng ating Panginoong Diyos. So through Him alone, through Jesus Christ alone, not by our works, we are saved. He is our salvation. Kaya tayo, para makalapit tayo kay God, we need Jesus Christ. We really need Jesus Christ. He can purify us in ways that God will be pleased with us. So para maging kaaya-aya tayo sa ating Panginoon ay kumbaga through His Son lang po talaga yun. So, yun lamang po ang aking sharing about Numbers 18 to 19. Maraming salamat po sa pakikinig and sa mga mga nakamiss po ng ibang ating devotion or sa chapter ng Numbers. I encourage po na you can, pwede nyo pa rin po i-send ang inyong mga devotion para po ito ay mai-share niyo po sa ating simbahan po. Maraming salamat po. God bless you po.